din ito, DDS. Beck Rodriguez. Pinadisbar. Pinadisbar. Bakit pa? Ikaw ba naman, gumawa ng libro, siniraan ang pamilya ni Marcos. Didisbar. Gagawa ka ng libro, The Kingmaker. Sinong laman? Imelda Marcos, paano nagnakaw, paano ang hidden wealth, saan dinala, nakuhaan ng alahas, may mga diamante sa sapatos. Malaman yung The Kingmaker. Paano gumawa? Parang naalala ko yung sinabi ng The Kingmaker, si Chavit Singson ata yun. It's better to build a king than a king. It's better to be a kingmaker than a king. Mas maganda daw na siya ang gumawa ng hari kaysa siya ang maging hari. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ito yung sunod natin pag-uusapan. Beck Rodriguez. Pinadisbar. Nako po. Eto basahin ko lang mga kababayan. Galit na galit si Beck Rodriguez. Nag-live. Hindi makatiis. Ito. News 5. Sabi dito, lumabag sa tungkulin. Nahaharap sa disbarment complaint si dating Executive Secretary Beck Rodriguez, bunsod ng umano'y confidentially breach sa mga isiniwalat niya sa kanyang libro tungkol sa 2022 campaign press ni Bongbong Marcos. Nako po. Ayun. Pinailan ng disbarment. Kasi ang sabi dito, mga confidential breach. Patungkol sa isiniwalat niya sa kanyang libro tungkol sa 2022 campaign press ni Bongbong Marcos. Ayon sa naghahain ng reklamo na si Jason Binay Suarez, labag sa tungkulin ni Rodriguez ang pagsapubliko ng mga confidential na usapin sa kanyang librong Kingmaker, the hard copy. Para sa akin, ang ibinunyag niya ay totoo man o hindi, ay hindi basta kwento lang kundi mag-ingat. Maingat na hakbang na may kinalaman sa pansariling interes at ambisyong politika. Saad ni Suarez sa isang social media post nitong Martes. Ayan na si Suarez mga kababayan. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, walang problema gumawa ng libro. Walang problema, bumuo ka ng libro, gumawa ka ng kwento. Parang si Sara ba, ang kaibigan ng Kuwago, di ba? Kuwago and friend. Walang problema, gumawa ng libro. Kahit nga gawaan mo ng kwento ang buhay ni Imelda, basta wag mo lang ilagay si Imelda doon, ibahin mo lang ang pangalan. Ibahin mo lang yung hitsura. Gagawa ka dyan, ibang style, hindi mukha ni Imelda, tapos ibahin mo yung pangalan. Pero same kwento ni Imelda, walang problema yun. Walang makaka-copyright doon, walang makakasuhan doon, wala kang conflict doon. Bakit? Hindi ka naman naglagay ng pangalan, hindi ka rin naglagay ng mukha, pero pareho sila ng kwento, hindi ka naman nagsabi doon. Walang problema yan. Kahit nga gumawa ka ng kwento ni Maria Makiling, ibahin mo yung version Maria Makiling and Bini na nabuntis ng basketball player ng half Japanese. Pwede ka gumawa ng kwento. Maria Makiling, nanganak ng Bini na buntis ng Japanese basketball player. Ganun dapat. Wala Pangalan ni Marcos, paano nandaya, binayaran ng Comelec, hindi magpa-herpeulical test kasi bangag. Yan ang problema di ngayon nabasa ng mga iba, nabasa ng tawag dito, iilan, di na disbarment case katuloy ngayon. Ganun dapat, mga kababayan. Pwede kang gumawa ng libro. Kahit ako nga, pwede akong gumawa ng libro Talambuhay ni Tatay. Tapos ilagay ko doon, noong unang panahon, merong isang tatay, may 4 na anak, at may isang anak sa iba. Yung isang anak niya ay kamukha niya, pero nagpagawa ng ilong kasi gustong gumanda. Minsan nakikita natin sa yate, minsan nakikita natin sa bar. Umuwing sabog. Ang kwento ni tatay. Tapos nangako siyang pumunta sa laot. Tulungan mangisda ang mga mangingisda. Subalit sapagkat di umano bagamat, hindi niya ito natuloy. Kaya ang kanyang bangka ay ibinenta na lang. Never been touched, never been used. Kasi si tatay ay nandoon na sa Europe nakatira.
Yeah? Ganon, oh. Sino magkaso sa akin yan? Wala naman akong nilagay muka. Wala rin akong nilagay pangalan. Maliban kay alias tatay. Oh. Meron siyang isang anak. Nangakong maging pangulo ng bansa. Subalit sapagkat bagamat di umano, nagnakaw ito ng pondo. Saan niya dinala ang pondo? Hindi niya sinabi. Bakit? Mahuli kasi siya kung saan niya dinala. May haka-haka pa nga ang mamamayan na kanyang constituent. Baka daw ay ipitatayo ito ng gasoline station or di kaya idinunit ito ng basketball court or pinangtayo ng gasolinahan or else binili ng bola at pinanood ng concert sa Europa. Diba? Diba? Walang problema. Sino magpa-disbar sa akin kung ganon? Diba, Ma'am Lucy Vargas? Maraming salamat sa yung 5 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Ganun lang. Pagka nakalipas ang taon, 6 na taong nakalipas, si tatay nagyabang. Yun daw mga gustong kumalaban sa kanya, pagsisipain niya, lalo na't mga negro at negra, magsilayas kay mga putang ina ninyo. Huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Sabi ni tatay. Ngayon si tatay kalaunan lumipad ng Hong Kong o doon sa lugar ng mga Chino. Bago ito lumipad, kaya tinagalan ng 1 linggo. Kasi nangarap pala ito na doon na tumira. Kaso lang, tinanggihan siya ng kaibigan niyang si Xing Shung Shang. Ngayon, hinamon ito ng kapalaran at sinabi ng kanyang anak na nangarap maging presidente. Umuwi ka, tatay, umuwi ka. Kasi kung hindi ka umuwi, matawag tayong duwag ng mga bangag. Umuwi si tatay, putang ina, nahuli sa airport. Hindi po siya binaril sa tarmac, Inaristo po siya sa tarmac. Hindi po siya binaril. Siya po inaristo. Sinong magagalit sa akin yan? Walang pangalan, maliban sa salitang tatay. Ngunit may isang anak na tanga. Nagtatantrum siya sa harapan ng media. Wag mo na yan. Wag mo na yan. Gusto ko talagang i-cut of his head. Putang ina mo! Ikaw si ganito, si ganyan, si ganon. Kapag ako pinatay, may nakausap na akong killer. Huwag kang mag-alala, ma'am. No joke. No joke. Wala akong binigas sa pangalan, dapat ganun. Attorney. Wala Balandra yung pangalan ni Marcos dun Balandra yung pangalan Paano nagnakaw, paano nang daya nung eleksyon, yung asawa niyang si Lisa, gano'n lang nasa libro Talagang madisbar. Diba? Wala na tayong magawa, mga kababayan. Hindi naman ako ang may reklamo niyan, kundi yung nag-file. Ganun dapat. Kabilis-bilis lang gumawa ng kwento. Noong unang panahon, merong isang tatay, 13 ang jowa. Wow, gold ang titi. Ang pamagat ng kwentong ito ng ating libro ay ang gintong titi. Diba? Ang dami sigurong bumili ng libro na yan pag ako ang gumawa. Ang libro ni Kent Garcia na pinamagatang Ang Gintong Titi. Noong unang panahon, mayroong isang tatay. 13 ang jowa. Yung isa may anak, yung iba puro dalaga pa, nag-aagawan pa. Yung isa nag-share pa ng malaswang titi niya. Diyos mio, Marimar. Siya daw ang tagapagbihis ni tatay. Shinare pa niya ang titi ni tatay. Ginto kumikinang ang titi ni tatay. Di ba? Dapat ganun. Hindi kayo marunong. Kaya wala manunood kaya walang bumibili ng libro. Okay nang libro lang usapan. Apakabilis gumawa ng kwento. Nung unang panahon, si tatay nagyabang, pagsisipain daw niya ang mga kinakaukulan. Nung dumating, I am tatay, my middle name is tatay, my apelyido is tatay.
thank you. Diba? Ganon yon. Diyos mio, Marimar. Ay, nako. Wag na, tigilan nyo na yan. O, ito. Speaking of tatay. Mga kababayan. Tapos na tayo dyan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pinapadisbar eh. Wala eh. Ito, mga kababayan, alam nyo ba? May nakalap akong balita. Diyos mio, Marimar. According dito sa balita, pinagyabang ng mga DDS na ang lugar daw nila na Davao, malinis, secured, hindi nakakatakot paghating gabi. Malamang tulog na mga tao nun. Aswang lang naman ang gumagala nun. Malinis ang Davao. Pero mga kababayan, according sa balita na aking narinig at nakalap kanina-kanina lang, alam nyo ba? Safe daw ang Davao nung panahon ni Digong. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Safe nga ba? Wait lang pakinggan ninyo. As na kaso ng rape sa buong Pilipinas, sa kabila ng imahe bilang safe city. Ito. Alam mo ba na ang Davao City ang may pinakamataas na kaso ng rape sa buong Pilipinas? Sa kabila ng imahe bilang safe city, Davao City ang nangunguna sa mga ulat ng karahasan sa kababaihan. Mas mataas ang bilang ng mga kaso ng rape dito kaysa sa ibang lungsod. Ito ba ang lungsod na tinuturing nating ligtas? Ano ang ginagawa para protektahan ang mga kababaihan? Duterte attempted to explain why Davao City recorded the highest number of rape cases in the country. PNP data revealed that the president's home city topped rape cases in the country in second quarter of 2018. For Duterte, the explanation. Kita ninyo? Safe ang Davao, pero Davao ang tinalaga na pinakamataas na rape case sa buong Pilipinas. 2018 and 2019. Kita nyo? Mga kababayan? Paano ako maniniwala na safe ang Davao? Paano ako maniniwala na maganda sa Davao? Kung ang Davao pala ang pinakamataas na itinalaga na rape case sa buong bansa. Biruin ninyo, mga kababayan. Kita ninyo? Davao. Pinakamataas na rape case ng panahon ni Digong. Sunod, antayin natin ang sagot ni Digong kung ano ang maging masabi niya sa taas ng rape diyan sa Davao. Rape case sa Davao. Ang taas daw ng rape case diyan. So ano ba ang magiging reaksyon ni Digong dahil dito? Simple. Ngayon sila nga daghang rape ang Davao. Basta daghang guwapa, daghang rape yun na. Kita mo Alam mo ba na sabi nila marami daw na rape sa Davao. Basta daw maraming maganda, maraming ma-rape. Utang ina, di ba? Ganon ba gusto nyong marinig? Kaya daw maraming na-rape sa Davao kasi maraming maganda. Kung walang maganda, walang maririp. Utang ina, di ba? Galing.